Lodi, nagawa ko na. Gusto kong maging immortal, gusto kong maging isang Diyos na mabubuhay magpakailanman. Gusto ko, Gusto ko ng maraming asawa at kabit. Putang ina mo talaga. grabe. Nasaan ako? Tao. Tuxiansong. Natupad ang hiling ko. Lodi, magiging Diyos na ako. Gagawing kandila ang tao? Nagsisimula na ang pagtanggap ng alagad sa madilim na sekta. Opisyal na itong sisimulan. Ako si Hikunan. Nagpapasok po ako bilang alagad. Ikaw ba si Hikunan? Ipinanganak kang may espesyal na kakayahan. Talagang bihira ang ganyang talento sa libong taon. Ako nga. Ano to? Ang batang to, malakas ang katawan. Material na pambihira sa paggawa ng pildoras. Dalhin ang mga buto niya sa Lian Baofeng. Siguradong makakagawa ng sobrang lupit na sandata. Ang sukatan dito kung magaling ang alagad ay depende kung gaano kalaking halaga ang kayang gawin. Iba ang galing niya, papataying maituturing pinakamalaking halaga. Kayo naman mga kabatch ay walang gaanong potensyal. Mas may pakinabang kayo kapag buhay. Ay, gusto kong maging Diyos. Ibigay mo sa akin. Saan ka galing? Magsalita ka. Magsalita ka. Magsalita ka naman. Immortal. Pag namatay, muling mabubuhay. Kaya pala ako naipadala dito sa madilim na sekta. Ako ang Senior Master ng Hyuanzong. Liu ko ang pangalan ko, kung sino ang gustong sumama sa akin sa doble kasiyahan. Pumunta sa pulang bilog. Patay. Kapag makisama kay Senior Master, tiyak na patay. Sasaidin ka talaga hanggang maubos ka. Gusto kong pumunta sa Lian Shifeng. Sama ako. Pupunta ako sa Bobby Feng. Sama ako. Sama ako. Nagawa ko rin. Maging zombie at aso pinag-aawayan pa dito. Sobrang sabaw na talaga ng madilim na sekta. Kuya, ikaw, gusto mo bang magsama sa doble kasiyahan kasama ko? Ayoko. Ayoko sumama sa Heiwan Feng. Ayos. Hindi ko na kailangang sumali sa Heiwan Feng. Walang kwenta. Bakit mo ako tinititigan? Kung di mo kayang dumiretso, ika-straight mo na lang sarili mo diyan. Kung mamatay ako, mabubuhay uli ako. Parang papremyo lang to. Senior Master, sasali na po ako sa Heiwan Feng. Grabe si Senior Master, ang init ng ulo. Di na makapaghintay na magsimulang magdoble kasiyahan. Senior Master,
Huwag kang titigil. Hindi ako titingin. Ituloy mo lang ang paghubad mo. Ikaw ang unang lalaki na nakatawa pa habang sumali sa Hehuan Feng. Hindi ka ba natatakot na maubos ka? Takot? Pero kailangan kong sumunod. Ikaw ang bihasa dyan. Turuan mo po akong mag-ensayo. Junior, sunod kami sayo. Bakit pula ang tubig? Kapag nag-iensayo, bawal ang magpadala sa iba. Ate, anong posisyon gusto mo gawin ko? Ang dami kong alam na teorya. Tumahimik ka lang diyan. Huwag kang lalaban. Uwa. Nakakahiya kung puro sarap lang. Sina, Ed. Hindi ito tubig. Ito ang pool ng dugo. Ginamit dito ang 30,000 tao. Ngayon, kaya mo pa bang tumawa? Gusto mo pa bang magsama sa akin sa doble kasiyahan? Andito ka na, wala ka ng atrasan. Kahit matakot, di pwedeng umatras. Sige na, ate. Sagad-sagarin mo na ako. Sige, ayon sa gusto mo. Yung sinasabi mong sagad, ganito pala ang tinutukoy mo? Ate, hindi naman ganyan ang doble kasiyahan. Gaya mo na walang kwenta, gusto pang makipag-isa sa akin. Naku, wag naman. Ako, kuya, ang dami ko nang napanood. Subukan mo kaya ako? Sigurado akong mas magaling ako kesa sa mga dating naubos mo. Pangarap mo lang yan. Birhen ako. Hindi ikaw ang makakauna sa akin. Aray. Ikaw pang master ng Hehuan Feng. Birhen ka pa rin. Dami mong sinasabi. Basta maubos kita, makakagawa ako ng Hehuan Bell. Mamatay ka na. Wag naman. Nagawa ko na ang Hehuan Bell. Akin na dapat ang pwesto bilang pinuno ng bundok. Umepekto ang immortal kong kakayahan. Bago ako mabuhay muli, pwede akong mamili ng isang kagamitan na ipapamana. Pwede pa palang magmana ng isa pa. Kailangan kong hanapin ng maigi. Delikado talaga kahit saan sa madilim na sekta, mukhang maganda. Pero puro bitag lang to. Kailangan ding mabagsak kita. Ang Hehuan Bell, kayang gisingin ang pagnanasa ng tao. Ikaw na ang napili ko. Pag pinapasuka, ayaw mo. Ngayon, ako na mismo ang gagawa. Uy, alam mo na agad ang gagawin. Marunong ka maghubad agad. Tigilan mo na ang pakyut mo. Diyan puro dugo yan. Lugar yan ng patayan. Bagong salta, ang tapang mo, ha? Kaya ko pang mas maging matapang. Ano to? Ikaw? Lumapit ka rito. Aray. Wait. Ay, ang saya nito. Bakit meron kang Hehuan Bell? Subukan mong ulitin yan ulit. Talagang papatayin kita. Talagang gusto ko yung mga pasaway. Uy, teka.
Mag-usap tayo ng maayos. Kaya mo bang sabihin ng totoo? Hindi mo ba talaga sinubukang patayin ako kanina? Siyempre hindi. Sa Huahuan Zone natin, ang hirap magkaroon ng lalaking miyembro. Ate mo na nga, papaboran ka pa eh. Paano kita magagawang patayin? Ang ganda ng sinasabi mo ah. Wala talagang matinong tao sa madilim na sekta. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Sabi ko, magsabi ka ng totoo. Yung konsensya mo, nasaan na? Ikaw. Huwag kang lumampas ng sobra. Sobra na yan. Huwag mong kalugin. Ako. Ako? Sinasabi ko ng totoo, hindi ko talaga naisip na patayin ka. Pinatawag lang kita para turuan ka sa pag-practice. Kung nagsisinungaling ako, tamaan sana ng kidlat ngayon din. Turuan mo nga ako? Sige, Ate Master, ituro mo sa akin ang huwahuan na teknik, pakipasok naman ako sa grupo. Yun yung double cultivate ba yan? Oh, ikaw muna. Hinga ng malalim, ilagay ang lakas sa puson. Sino niloloko mo? Yin yang di ba lalakit babae lang yon? Bilisan mo na at hubarin ang damit mo. Diretsuhan mo na. Turuan mo na ako sa practice. Sa akin ka makipag-practice. Ate, virgin pa ako. Ay nako, Kahit anong gawin mong takot, wala akong pakialam. Kung mamamatay, mamamatay na. Ay, ay grabe. Uy. Uy, wag naman, ay grabe, hahaha. Uy, wag naman. Tama na ang pagyanig. halika na, magturo ka ng maayos, hahaha. Grabe naman, bakit sira na ang kampanilya na to? Ang kahihiyan ko ngayon. Balang araw, Patay. Kapag nahuli ako ng bruha, iyari ako. babalikan kita. Nagbibiro lang naman ako. Ayaw ko nang pinipilit ang babae. Gusto mo pa rin ba akong paikutin? Alam ko ang paraan ng madilim na sekta para mabuhay. Nasa iyo na ang Huahuan Bell. Hindi na ako makakatakas sa iyo. Uy, ano bang sinasabi mong paikutin? Ang iniisip ko lang, ay, Yung tungkol sa pagsasanib natin. Pasensya na, pero hindi ako papayag. Itong kampanilya ay galing mismo sa katawan ko, naalagaan at pinalakas ko. Sabay sa ritmo kong igagalaw. Nakokontrol mo akong sumayaw. Nang Tianjiao Huahuan Chun. Tianjiao Huahuan Tune. Ah? Ang astig naman ng pangalan niyan. Sige na master, patinggalin mo ang kampanilya. Anong papatunugin? Dapat alam mong kapag nasira ang kampanilya, siguradong ako ang unang papatayin. Ay grabe. Mag-usap na lang tayo tungkol sa seryoso. Ikaw ang ate master. Ano meron ka dyan na maganda? Pakita mo nga lahat sa akin. Ang dungis-dungis nitong taong to, pero napigilan niya ang sarili. Bakit tulala ka pa? Bilisan mo na at puntahan mo. Opo. Ito ang ID ng opisyal na miyembro, isang piraso. At ang Tianbao Secret Manual. Pampabilis ng lakas. Ayos ka din ah, pero huwag mo akong lokohin dapat. Kung hindi, ipaparinig ko ito sa iyo ng 3 araw at 3 gabi gamit ang Huahuan Bell. Alipin niyo ako, hindi ako maglalakas loob para magloko. Pag narinig mo na ang Tianjiao Huahuan Chun, malalaman mo kung totoo ba o hindi. Oo, siye. Wag munang patunugin ang kampanilya. Che. Sira na ang kampanilya. Manyakis na hayop, patay ka ngayon. Manyakis na hayop, patay ka ngayon. Tumakbo siya. Nasa Huahuan Peak pa tayo. Tingnan ko nga kung makakatakas ka. Narinig ko na si Liu Ko raw may dinalang masipag at gwapong bata sa kwarto niya. Hindi ko akalaing pumalpak siya. Buti naman, kung mabagal akong tumakbo, patay na naman ako sa kanya. Loko din tong bata na to. Pabor sa akin eh. Pag ako na ang master ng bundok, papatikimin ko ng kahihiyan sa ilalim ng hita si bruhang yon.
Haha, hahaha. Ikaw ay, Ako nga pala, pangunahing disipulo ng Huahuan Peak, si Cao Gongbao. Tawagin mo na lang akong pangalawang kuya. Hahaha. magalang po, pangalawang kuya. Ha? Hindi ka lang nabuhay ulit. Na-promote ka pang opisyal na miyembro. Ha? Sabi ni Ate Master, may potensyal daw ako. Plano niya raw akong palakihin pa. Opisyal na miyembro, siyang Dong Liu, 100 contribution points. Bilang opisyal na miyembro, may 100 contribution points ka na bigay ng grupo. Pwedeng ipalit sa mga spirit stones, technique, o tools. Pag naubos na, gumawa ka ng group tasks para makatanggap ng contribution points. Ang contribution points dito, parang pera na rin. Tayo lang dalawa ang lalaking disciples dito sa Huahuan Peak. Dapat laging nagtutulungan tayo. Tara, samahan kita sa pagkuha ng benefits ng miyembro. Sa likas ng madilim na sekta, ginagamit ng mga magkakasama ang isa't isa. Masyado siyang mukhang mabuting tao. Tara na, uy tara na, hahaha, tara, astig ka tol, hahaha, hahaha. Gusto ko nang maging immortal. Gusto ko maging immortal. Gusto ko maging immortal. Gusto ko maging immortal. Kuya, saan kinukuha ang tools? Hindi ba dapat sa treasury? Dito parang kulungan ah. Hindi mo kasi alam bro, ang pinakamalulupit na tools, nandito lang lahat. Nandito lang lahat. Di ba tao yan? Sa grupo natin, kakaiba talaga ang tools. Yes. 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 Nakikita ko na ang puting Jade Maynila sa langit. Hahaha. Magiging immortal na talaga ako. Magiging immortal na talaga ako. Hahaha. Ito. Ang junior ko ay nagpakasipag ng maraming taon. Malakas na ang taglay niyang kakayahan. Sayang lang, maling paraan ang pinili niyang pag-aaral. Junior, ginawa ko talaga ito para sa'yo. Pinili ko pa ng mabuting espada para sa'yo. Grabe, sobra na ito. Parang baliw na talaga. Seryoso ba? Kapag nag-aral sa madilim na landas, sa huli, parang pambala lang pala ang kinakalabasan. Junior, dali, mag-ensayo ka na. Kung walang progreso sa isang buwan, ayokong ikaw ay maparusahan. Baka magaya ka sa gawing kahanang espada. Ay naku, ako naman. Paano ba ako mag-iensayo? Pagamat kakapasok mo lang, pero isa ka ng opisyal na disipulo. Halika. Ipagpares mo itong teknik ng pagbangga sa utak ng katawan. Pag-aralan mo ng mabuti, di magtatagal. Makakarating ka rin sa susunod na yugto ng pag-unlad. Bakit kalahati lang ito? Junior, nasaan ang kabilang bahagi? Siyempre, matapos mo nang daanan ang unang yugto ng pag-unlad. Junior, bilisan mo ang pagpapalakas ng sarili. Ikaw lang ang tanging kasama ko. Hindi ako naniniwala sa'yo, ewan ko sa'yo. Buti na lang, may protection ako mula sa mahiwagang lampara. Kayang tiisin ang kapalit ng kamatayan. Yung kapalit ng panggugulang mo? Kaya mo rin ba? Salamat, second senior. Gusto ko lang makita kung ano ba talaga ang tinatago mo. Sa landas ng pagkadakila, una, pag-ensayo ng paghinga. Pag-unlad ng kakayahan, pagbuo ng gintong butil, hanggang sa lumabas ang likas na kaluluwa mula sa katawan. Sa unang hakbang ng pag-aaral, alisin muna ang makamundong pagnanasa. Halika, Master, laro tayo. Takot. Kaluluwa. Lapit. Dapat matibay ang isip. Para makalampas sa ordinaryo at maging kakaiba. Pagwasak. Ang weird nito. Wala naman nangyari kahit natapos ko tong technique. Baka nga nagkamali ako kay Kao. May mabait pala talaga sa grupo ng demonyo. Pare, buksan mo ang pinto. Ay naku, Bro, haha.
Sakto ang dating mo. Katatapos ko lang mag-ensayo. Gumagana na ang ikalawang bahagi ng teknik, pare. Na-master mo na yung unang bahagi ng Dao Tai Shiyuan Gong. Salamat sa payo mo, bro. Ay oo nga, oras na ng kain. Tara, kumain tayo. Hindi na ako kakain. Kakainin ka ni senior brother. Anong nangyayari dito? Bobo, ang unang bahagi ng Dao Tai Shiyuan Gong, dapat gawin mong Dao Tai. Pero itong ikalawang bahagi ko, tinuturo kung paano lamunin ang Dao Tai. Buong-buo na yung Dao Tai sa katawan mo. Tulungan mo akong makapasok sa Yuan Ying face. Grabe, ang lakas ng pare ko. Ang pagiging pinuno ng Hehuan Peak, walang iba kundi ako lang ang pwede. Umepekto ang abilidad na hindi namamatay. Bago muling mabuhay, pwedeng pumili si boss ng isang bagay na mamanahin. Ang grupo ng demonyo, wala talagang kasiguruhan. Sikaw na naman. Itong gantihan na ito. Alfonso Villanueva ang gaganti ng doble. Palalasin ko ng 10 beses ang binigay mong sakit. Pipiliin ko ang ikalawang bahagi ng Dao Tai Shiyuan Gong. Pare, nandyan ka ba? Pag lumabas ako, sigurado patay. Si Alfonso Villanueva pupunta na sa treasury room. Kukuha ako ng pildoras para malakas ako. Pagbalik ko, papatayin talaga kita. Tumabi ka dyan. Isa ka lang ordinaryong disciple. Pumunta ka sa second floor ng treasury room. Kaya mo bang bumili? Haay, wow. Lahat ba ng babae dito sa Hehuan Peak, ganito ba kabastos? Pag ako na ang pinuno, disiplinahin ko kayo ng maayos. Tatay Wang, nandito ako para i-exchange ng isang low-grade spirit pill. Grabe ang sugat mo. Maraming impurities ang low-grade spirit pill. Dapat sa iyo ay mid-grade spirit pill. 300 lang kinikita ko kada buwan. Ang mid-grade spirit pill, 1,000 ang halaga. Hindi ko kayang bilhin. Pwede bang utangin? Pwede palang utangin. May promo ang sekta sa katapusan ng buwan. Pwede kang umutang hanggang 3,000. Pero pagkatapos ng 2 buwan, kailangan mo ng bayaran ng 9,000. Naku po, mas grabe pa ito, kaysa sa mga loan shark. Sige, gupitin mo lang daliri mo, pirmahan mo dito. Ay ayoko, hindi ko kayang umutang. Ang sekta, kunwari nagpapautang, pero habang buhay mo nang babayaran yan. Hanggang kainin ka ng butot balat, hindi ka pa kakawalan. Sige, uutang ako. Ikaw pa. Pati buhay mo ang poning mo. Isa lang ang utang mo. 1 piraso lang pala. Inaapi mo ba si Alfonso Villanueva? Bobo. Hindi mo ata alam, ang patakaran sa utang dito, no. Pag hindi mo nabayaran, dadalhin ka nila sa first floor ng treasury. Gagawin kang weapon ng iba. Sige, gets ko na. Tabi dyan. Hindi mangangahas mangutang. Umalis ka na agad. Ikaw, wala kang karapatang pumasok sa second floor. Huwag ka. Nang magkomento, uutang ako ng 1,000, dyan ang pildoras. Uutang ako ng 1,000, dyan ang pildoras. Hahaha. Batang to, may tapang. Isa na naman ang pasasaan sa huli. Bobo. Nasiraan ka na ba ng bait? Ang kontratang yan, nakakabit sa kaluluwa mo. Pag di mo nabayaran, kahit saan ka magtago. Pag pinunit ang kontrata ng sekta, bura ka agad sa mundo. Ang saya naman yan. Mababaw lang pala mamatay, malaking ginhawa para sa akin.
Nasiraan ka na talaga ng bait. Sigurado patay ka na nito. Kahit Golden Immortal, hindi ka ililigtas. Umepekto uli ang abilidad na hindi mamatay. Bago muling mabuhay, pwedeng pumili si boss ng isang bagay na mamanahin. Wow. Sige, pipiliin ko ang mid-grade spirit pill. Si Alfonso Villanueva, mamamatay ulit. Sapat na to para mabuhay. Kaulaw Air, nagloko ka sa akin. Ha, ngayon, ako naman ang kakain sa'yo. Lumingon. Xiangdong Liu, alam kong nakauwi ka na. Xiangdong Liu. Second bro. Hinihintay kita. Pasaway na bata ka? Ang tapang mo ah. Gusto mo pa talagang tumakbo? Cao Gongbao. Ako ang unang pumili sa batang ito. Akin siya. Oo, pero siya ang unang nakatulog sa kama mo. Pero ikaw mismo, hindi ka naman nagamit ng tama. Ngayon, akin na siya. Ay, huwag kang magkalat ng kung ano-ano diyan. Ako at si Dashiji. Magkasama kami sa tubig. Lumayo ka muna. Huwag kang manggulo dito. Naglalakas loob ka pa talagang agawin ang pwesto ng leader ng bundok sa akin. Huwag mo akong daanin sa ganyang mga nagyayabang na kilos ng mga senior, mga kasama. Ngayon, naabot ko na ang Jindan at napatunayan ko na ang Yuan Ying. Kaya naghahanda na akong makipaglaban para maging pinuno ng bundok. Pakiusap na mahiwatigan ng mga matanda ng disciplinary hall ang pinararating ko. Hahaha. Liu Kou, ngayon, sa inyong dalawa, kung sino ang unang pumasok sa Yuanying Realm, siya ang magiging pinuno nitong bundok ng Hehuan. Nakakatawa, kaya mo palang suhulan ang mga matanda ng disciplinary hall. Ang Hehuan bell ko, aksidenteng nasira. Hindi pwede ngayon. Hindi na iyan hawak sa iyo. Tama? Ako nga pala, nakahanda na lahat ng kailangan ko. Hahaha. Bukang bibig mo na lang na ganoon ka kasigurado. Sigurado ka bang di ako naghanda? Yang paghanda mo ba? Base lang sa isang espiritu na inutang mo sa Treasure Pavilion? Isa lang. Grabe, parang busog na ang tiyan ko. Tama na. Itigil mo na yung mga bawal mong linya at pangaasar mo. Isa kang inutil na naiwan sa key refining stage. Anong karapatan mo? Dahil kumpleto ko na ang cultivation technique ko, kaya ko na siyang lamunin. Hahaha. Pero kalahati lang ng teknik ang natutunan mo. At ikaw pa ang ginawang Dao embryo mo. Habang ako, eksaktong malalamon na kita. Ikaw na lang ang magsisilbing sustansya ko para magtagumpay ako sa breakthrough. Utilization ng basura, ganyan. Mukhang si Cao Gongbao, tiyak na makakapasok na rin sa Yuanying Realm. Gago ka. Nagpauto ka naman ng ganoon na lang sa bitag niya. Gusto mo, tumaya tayo? Kapag napatumba ko siya, suportahan mo akong maging pinuno nitong bundok ng Hewan. At ituro mo sa akin ang totoong. Yin yang dual cultivation. Kung kaya mong patumbahin yang siraulong yan. Pumayag na akong maging furnace mo. Buong puso pa, pero imposible yon. Tama na. Naglalandian pa kayong dalawa dito. Kala nyo wala ako. Alfonso Villanueva, ngayon din, lalamunin ko na kayo. Maging sustansya kayo, para sa akin. Dao embryo de Vur Technique. Ang kulit mong bata. Bilis, umalis ka na. Hindi mo siya pwedeng tulungan na mag-breakthrough.
Masisira ang plano ko. Sinong may lakas ng loob? Bago makapili ng bagong leader ng bundok, walang pwedeng umalis. Tapos na. Ito ang Xuanwu na pambihirang formation na nakakulong sa langit. Tanging mga nascent soul na kultibador lang ang kayang makatakas dito. Hindi na siya makakatakas. Isang maliit na kultibador pa lang ng pababang antas. Makakatulong ka sa akin para maging nascent soul ako. Yan ang pinakamalaking silbi mo sa buong buhay mo. Teka lang. Hoy matanda, baka dadayain mo ako ha? Kapag nilunok ko to, ibig sabihin ba akin na ang pwesto ng leader? Hindi laruan ang pamumuno dito. Ang sekta nating punong-puno ng matatandang halimaw. Ngayon mismo, lahat sila nakamasid ng palihim. Ganito na nga ang sitwasyon. Nangangarap ka pa rin. Yung kalahating bahagi lang ng teknik ang natutunan mo. Gusto mo akong lunukin? Loko ka na yata. Sino nagsabing kalahati lang ang alam ko? Teknikang daw body absorber. Hindi ko akalain na natutunan mo pati ang pangalawang bahagi niyan. Grabe ka naman tol. Hindi mo pwedeng galawin. To, nasa kama ang misis ko. May sakit. Kailangan ko lang maging leader para mailigtas siya. Kapag nagpabaya ka, dederechuhin na kitang tapusin. Maganda ba yung misis mo? Siyempre, Siya pa mismo ang reyna ng Kingdom of Daughters. Ay mali! Relax, ako na bahala sa misis mo. Kaluluwa, lumapit ka. ikaw, Wala ka man lang pakialam. Yung awa ko, hindi kasya para sa mga lalaki. Ang pangalan mo'y sumabog na sa isang lugar. Kalagitnaan ng pababang antas ng kultibasyon. Ang pangalan mo'y sikat na sa buong bayan. Katapusan ng pababang antas ng kultibasyon. Ganap na kaganapan ng pababang antas ng kultibasyon. Kampo ng pundasyon. Hindi ko inakala na sunod-sunod kang tumawid sa 4 na level. Ako, 800 taon kong trinabaho yon. Kasi kulang ang kultibasyon mo. Mamaya, sabay tayong magpapatibay ng lakas. Hindi ka na pwedeng maging pabigat sa Hehuan Peak. Hindi mo ako pwedeng. Sabihan kung ano ang dapat kong gawin. Yung pwesto ng leader akin na talaga yon. Ayos? Ayos? Ibang klase kang maghulog ng bitag ha? Hindi sayang yung pagkatalo ni Cao Gongbao. Ikaw talaga, parang ako nung araw, bitbit mo ang diwa ng ating sekta. Kung ganyan ang sabi ng mga elder tungkol sa akin, palagay mo deserving ba ako na maging leader ng grupo natin? Para maging leader, Dito, kailangan mong mapasama ang 3 bulaklak sa tuktok mo. Ibig sabihin, 3 misis ang dapat mong kunin. 3 misis, napakahirap mo namang pasayahin. Saan naman ako hahanap ng ganon karami? Sa Templo ng Cauldron, may nakahanda na para sa iyo, 900 at 99 na magagandang babae. Pumili ka lang ng 3. 900 at 99. Benepisyo ito ng sekta natin. Ano pang hinihintay natin? Tara, pili ng asawa. Ang bango. Pati hangin dito amoy pabango. Naamoy ko na yung mabilis na paghinga ng 900 at 99 na magagandang babae. Huwag kang atat. Darating na si Mister. Ano to? Anong klaseng lugar to? Baka naman papalpak ka sa akin, ha? Ganito kadilim na lugar, imposibleng may magagandang babae dito. Relax ka lang. Dito sa grupo nyo, siguradong may sapat na babae. Sapat na? Oo nga. Pero ang importante, dapat maganda talaga ang itsura. Lahat ng pwedeng maging cauldron dito puro magaganda. Iba't ibang klase ng ganda, nandyan lahat. May mga cute na babae, Mister! may mga sexy na babae, Mister?
Meron pang cute at sexy na magkasama sa isang tao. Mista, Mista? Mista? Mista! Ganito na ba talaga ang grupo ng mga demonyo? Gusto mo ba? Sige, ihahatid na kita papuntang langit. Luping tago. Ano bang ginagawa ninyo? Sira na ba kayo? Bakit dito pa nyo ako dinala? Di ba usapan, pipili ako ng asawa? Hindi naman namin sinabi na bawal kang pumili. Lahat ng magaganda nandoon sa likod mo. Tigang na nga sila eh. Anong magaganda? Kalansay lang lahat to. Yang mga kalansay na yan, dati silang mga leader dito. At matapos mamatay, naging mga pambihirang espiritual na kagamitan sila. Kung maasawa mo sila, swerte mo na. Ikaw na nga lang ang mag-asawa sa kalansay. Kung matapang ka, patayin mo ako. Hindi na kailangan. Mamatay ka rin sa loob ng larawan ng magaganda. Tawagin na ang larawan ng magaganda. Sa loob ng larawan ng magaganda, puro mga espiritu ng lalagyan na kalansay ang nakasilip. Kapag nakalabas ka, kasama sila. Hindi lang sila magiging tao ulit, magiging asawa mo pa sila. Makakatulong sila sa iyo para magtagumpay sa 3 bulaklak at maging leader ka ng grupo. Ayos yan ah. Huwag ka nang mangarap. Lahat ng hamon sa loob ng larawan ng magaganda, pang-impyerno ang hirap. Pag wala kang lakas ng nascent soul, di ka makakalabas pag pumasok ka na. Aba, pinagplanuhan na ako ng matandang to mula't simula. Pero wag kang masyadong matuwa. Kahit gaano kahirap ang laban sa loob ng larawan ng magaganda, wala yang hindi kayang solusyonan ng kamatayan ko. Kahit planuhin mo pa ako, ngayon ka magsisi. Huli na! Pare-pareho kayong traidor. Pagkalabas ko, kayo naman ang kasunod. Pili na ng asawa. Pumasok na sa larawan. Siguradong mamamatay yung batang yon sa loob ng larawan. Salamat, Elder. Tinulungan niyo akong maging leader dito. Anong pakialam mo? Ang hirap pag-alagaan ng pure yang Dao fruit ko. Kulang pa ng isang estudyante bilang pampataba. Dapat kay Cao Gong Bao yon? Ngayon sa kanya na napunta. Ano na gagawin natin? Kailan kaya tayo makakalabas? Isang walang silbing kultibador ng pundasyon. May lakas loob pang pumasok sa larawan ng magaganda. Tayong lahat, may panibagong baguhang pampaaliw. Ay hindi naman siguro. Di ba dapat puro magaganda dito sa larawan? Bakit puro mga pangit na lalaki nandito? Mukha mong pangit. Ako ang challenger dito. Sila, puro mga inutil na nakulong. Ikaw, bagong dating. Don Rafael Villamor ang tagapangalaga rito. Ipapaliwanag ko sa iyo ang mga patakaran. Ang inn na ito ay bahagi ng espiritual na espasyo ng larawan ng magaganda. Bawat kuwarto, may tig-isang espiritu ng lalagyan na maganda. Pumili ka ng kahit anong kuwarto na gusto mo, basta mapapayag mo siya. Pwede mo siyang dalhin palabas para gawing asawa. Ang kuting na to, nagsasalita. Walang alam sa mundo, parang probinsyanong ignorante. Ako ang sinaunang Diyos na hayop, si Yuminghu. Tigre ka pala. Isa ka pa palang babaeng tigre. Hoy, pasaway ka. Gusto mo bang mamatay? Sa susunod, kapag nakita mo ako, umiwas ka. Kapag lumapit ka ulit sa akin, lalamunin kita. Tandaan mo yan. Pare, hindi maganda ang ugali niya. Huwag mong hanapin ang gulo ha. Lahat ba ng matapang na babae ganito kaangas? Umayos ka na lang dyan. Sumubok tumalon sa beauty challenge sa time ng foundation stage. Para ka na talagang naghahanap ng gulo. Tama ka naman. Oo, ako nga, naghahanap talaga ako ng gulo. Kapag nililigawan ko ang babae, hindi naman yan dahil sa power ko, kundi dahil
Okay na. Sige nga, sabihin nyo. Dito sa loob, alin sa mga private room ang may pinakamagandang babae? Sino ang may pinakamagandang katawan? Siya ang gusto kong gawing number 1 misis ko. Ang tanga mo. Kung may utak ka lang, dapat naisip mo na habang mas maganda ang babae, mas mahirap siyang ligawan. Pinakamatalinong gawin ay mag-umpisa muna sa hindi ganoon kaganda. Gets mo? Ikaw, masyadong matalino. Diyan ka muna sa tabi. Ikaw. Ngayon ko lang narinig na pipili ng pangit para sa misis. Wala ka talagang ambisyon. Pare, parang sayang at ngayon lang tayo nagkakilala. Sobrang sayang at ngayon lang tayo nagkakilala pare. Pareho pala tayo ng diskarte. Kapag pipili ng misis, syempre yung pinakamaganda. Expert ka, pare. Sige. Sa tingin mo, alin sa mga private room dito? Ang may pinakasulit na babae? May mahigit 900 ang rooms dito. May 4 na kategorya, langit, lupa, esensya, at dilaw. Yung pinakamaganda, syempre, nasa Langit Room 1. Si Leng King Q. Tara, samahan mo ako makita siya. Si? Bilis, bilis, bilis. Si Leng King Q na yan. Hindi lang maganda, grabe pa ang katawan, at bihasa pa sa musika, chess, calligraphy, at painting. Noong siya'y nabubuhay pa, kinikilala siyang pinakamatalinong babae sa buong sekta. Pero Ano? sobrang hirap ng challenge. Pati mga big time sa Yuan Ying period, sablay lahat kapag sinusubukan siya. Tayo pa kayang dalawa? Wala tayong kalaban-laban. Tanawin na lang muna natin, pampatakam lang. Huwag mo akong maliitin. Kapag namatay ako, pipiliin ko na lang siya bilang weapon spirit ko. Tingnan mo kung paano ang kuya mo. Kung paano ko paandaran yung pinakamagaling at pinakamatalinong babae ng Dark Sect. Miss, ang galing mo tumugtog ng piano. Ako, marunong din sa musika. Gusto mo mag-jam tayo? Ang sayang naman, naging kalansay. Yung maganda. Patugtugin mo ng piyesa na mapapaiyak ako. Hindi ko na lang gagawin yung task. Baka gusto mong sumama sa akin sa labas. Ano, game ka? Hindi gagawin? Umalis ka na. Hindi mo ba naiintindihan na mabait ako sa'yo? Oo nga pala. 10,000 taon ka na dito sa harap ng piano, hindi mo na talaga kilala ang mga lalaki. Ngayon, dito sa sekta, Sino ba ang boss? Paano nakapasok dito ang isang foundation stage lang para manggulo? Naiingayan ka sa akin. Sige, dadalhin na kita palabas. Para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Ikaw ang pinaka-bold ever, ah? Mamaya, magre-reset lang din naman ako. Hindi ako natatakot bumangga sa'yo. Anong klaseng katawan mo to? Isang hawak ko lang nagyayelo na ako. Bilang parusa, makikinig ka muna sa kanta ng yelong-yelo ko. Matuto ka namang sumunod sa rules. Sinastig ka na. Ako na lang tong foundation stage na tsuwariwa. Hindi na makikisawsaw. Bye. Anong nangyayari dito? Bakit hindi ako mamatay-matay? Clown na gustong magpakamatay. Hindi karapat-dapat pakinggan ang tugtog ko. Ang bilis mo naman sumuko at gusto mo nang magpakamatay, walang silbi. pare. Puro tayo spirit body dito, hindi ka talaga mamamatay. Ngayon, katulad na rin kita, habang buhay na tayong nakakulong dito. Patay na ako niyan. Hindi na ako mamamatay-mamatay. Wala na rin akong power na mag-reset ng buhay. Pare, iba ang rason ko kung ba't gusto kong mamatay. Basta't mapatay mo lang ako, kahit mawala pa ang kaluluwa ko.
At magpaikot-ikot sa sariling kapalaran, okay lang. Sino bang hindi gusto niyan? 10,000 taon na ako dito sa kulungan na to. Kamatayan ng ultimate na kalayaan dito. Kung pwede lang mamatay, matagal na akong nawala. Pare, ang Beauty Scroll ay first class na weapon. Karaniwan ay kumukuha lang ng despair natin para mas lumakas. Hindi ka papayagan ito na magpakamatay. Ang buhay natin ang pinaka-contribution natin sa sekta. Wala na ring paraan para mamatay. Buhay? May pag-asa pa ba? Buhay? Iyan ang 999 na challenge sa mga fairy. Yan ang challenge. Sobrang hirap gawin. Yung pinakamalalang itsura na nga sinubukan ko, ni isa hindi ko natapos. Paasa lang talaga. Pakiramdam mo lalo kang magda-down. Tapos, magiging booster lang sa beauty scroll. Tara na pare. Shot tayo pampawala ng sama ng loob. Hindi. Hindi ako uupo lang dito at maghihintay ng kamatayan. HMPH. Pinakamahina ka dito. Wala kang magagawa kundi sumunod. Karapat-dapat ka ba? Pare, yung mga weapon spirits, hindi naman talaga nagpapagawa ng challenge. Simple lang, tumugtog ka lang ng kanta na mapapaiyak sila. Kaya ko yun. Grabe, napaka-sure ng pare ko. Baka nga kaya niya talagang matapos ang challenge. Hindi mangyayari yan. Isa lang siyang foundation stage na wala pang kwenta. Gusto mong mag-piano battle ha? Sige. Tawagin mo akong 6 na daliring demonyo ng piano. Walang matinong tao talaga sa Dark Sect, ganito kalamig, kung hindi pa nasa Yuan Ying Realm, hindi mo talaga ito malalabanan. Sige, tugtog na. Simulan mo na ang performance mo. Ang galing ng mga pakulo mo, parang Diyosa ka talaga. Nakakaiyak ang tugtog na yan. Isa itong hamon. Tanging ang nasa Yuan Ying Realm, tanging mga level Yuan Ying lang ang kayang tugtugin. Mas matindi pang hamon ito. Oh, nakita mo ba yung matabang baboy? Yung inutil mong, kuya, ni hindi nga mag-alaw ang kwerda. Pero para sa akin, maliit na bagay lang yan. Sige na, simulan na natin. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa daldal. Kung sakali, kung kaya mo talagang makalagpas gamit lang ang antas Juji, di ikaw na ang tunay na henyo sa panahong ito. Pwede ko pang sumama sa'yo kahit bilang kabit mo. Hindi ko kailangan yan. Buhay ka pa noon, haligi ka rin ng Shengmen, di ba? Ngayon, nanganganib na ang Shengmen, kaya ako pumasok dito para hamunin ang 999 na kwarto. At ilabas kayong lahat dito. Baka galing siya sa Woyo Sianmen. Sumugod na sila rito. Sinasabi ko nga anong naisip ng sekta at isa lang sa antas Juji ang pinapasok dito, yun pala, may matindi siyang plano. Daldal lang ng daldal tong batang to. Hindi niya alam, palagi kaming may kontak sa labas dito sa loob ng painting. Pero itong style ng panlalamang at panloloko, sadyang parang Shengmen talaga. Paano mo balak hamunin? Tinanong ko ang bundok kung kailan ito tatanda. Tinatanong din ito kung kailan ako magiging malaya. Nakikita ko lahat ng bundok bilang damo at puno. Pero ikaw lang ang tanging bundok sa paningin ko. Grabe, nakakagawa siya ng ganyang ganda ng tula. Anong pamagat ng tulang yan? Nang makita ko ang Diyosa, bigla ko lang naramdaman to. Wala pa siyang pangalan. Kung makakaalis ka dahil nanalo ka sa hamon, ibig sabihin, alam niya ang paraan palabas. Gusto ko lang maging low-key, ikaw pa ang pilit nagpapabibo sa akin. Uumpisahan ko na sa pagsakop sa iyo. Ang Gucheng ay may 21 kuwerdas. Kulang na lang ng isa, hindi na pwedeng tugtugin ng buo. Kahit ako hindi ko kaya tong tugtugin. Paano pa kaya ikaw? Hindi naman siguro ganon. May isang klase ng instrumento. Ang tawag dito ay gitara. 6 lang ang kailangan na kwerdas. Sapat na to para sa mga tulad mong artsy na dalaga. Kung isa lang ay hindi sapat. Si Alfonso Villanueva, kukuha ng 3,000 pyesa.
Noong una kitang nakita, namumukod tangi ang iyong ganda sa gitna ng karamihan. Ano naman kung naging pinuno ka noon? Gusto ko, tawagin mo akong guro ng maayos. Anong kanta ito? Hindi ko pa narinig yan dati. Baka kung ano-ano lang ang tinutugtog mo. Tumahimik ka na nga. Ganitong pamamaraan ng pagtugtog, ngayon lang ako nakaranas niyan. Bro, ang galing mo talaga. Pati si Qingqiu Xianzi ay napahanga mo. Simula ngayon, ikaw na ang kuya ko. Wala pa yan, parang may kakaiba kang dating. Sa sandaling iyon, di ako makapagsalita sa sobrang gulat. Mula noon, handa akong makaramdam ng sakit para sa pag-ibig. Hindi na pwedeng umiwas. Kaya naging pinakamagandang alaala. Kita sa buhay ko. Tuyong kahoy na muling sumibol. Ang abilidad niya sa musika, mas malupit talaga kaysa sakin. Ang matatamis na salita. Hindi nakakasawa kahit paulit-ulit pang sabihin. Buong mundo ko, ikaw na ang bumalot dito. Nagko-confess ba siya sa akin? Pakiramdam ko totoo na ang pagmamahal ko sa'yo. Totoo talaga. Mahal kita. Mukhang seryoso siya sa pag-amin sa akin. Habang pinagmamasdan ko siya, lalo lang siyang gumagwapo sa paningin ko. Ang ganda ng tugtog, di ba? Ang kantang, to, para lang sa langit. 30,000 taon ko nang aral ang teorya ng musika. Pero hanggang dito lang pala ako. Hay. Isang likha ko lang na bigla ang naisip. Kung gusto mo, gawa ko ng 3,000 pang ganito at ibibigay ko sa'yo. Ganito kagandang pyesa? Gawa mo lang basta-basta? Mag-isa kong hinamon ang 900 at 99 na mga kwartong tagiliran, matagal at nakakapagod. Pero minsan, nababagot din ako. Kung gusto mo ng pyesa, may isang kondisyon ako. Sabi ng lahat, lalaki puro kalaswaan, ang laman ng utak. Baka naman gusto niya, ako, ang sumama sa kanya. Papayag ba ako? Kuya, sabihin mo na. 3 tao. Sama-sama. Ha? Siguradong may matutunan ako sa inyong guro. Maging apprentice na lang kita. Baliw na ba talaga tong inutil na to? Si Leng Fengzhou, nasa mataas na antas ng Yuan Ying. Mag-aaral sa kanya? Ano namang pakialam mo? Ano bang nangyayari dito? Ayos ka lang ba? Si Leng Xianzi, ipinagtanggol ang kuya ko. Kaya pala lagi sinasabi ni tatay, pag mga marunong, sa KTV, hindi na kailangan ng pera, gawa ka lang ng tula para sa dalaga, pwede nang magdamag. Ha ha ha. Ikaw, huwag kang kung ano-anong sinasabi. Yung isang yon, bastos ang ngiti, may masama sigurong balak. Hindi papayag si Xianzi. Pumapayag ako. Ano? Sabi sa libro, basta mas magaling, siya ang guro. Mas magaling ka sa musika, syempre guro na kita. Ayos. Sige, sundin natin ang tradisyon sa pagiging apprentice. Mag-toast na ng alak para maging guro at disipulo. Dalhin niyo ang alak. Si? Ang kuya ko, hindi pangkaraniwang tao. Pinag-apprentice niya si Leng Xianzi, kasama pang uminom. Ayon sa style sa atin sa sekta, ang susunod, dapat magtabi na sa kama. Ngayon lang nangyari. May nagdala ng alak sa kwarto ko. Hindi ka pa ba lalabas? Oh? Dalawang tanga. Si Leng Xianzi, prim and proper na babae, anak ng desente. Paano siya magiging katulad ng mga babae sa club? Sabi sa libro, ang isang babae dapat maayos ang asal, bawal mawalang galang. Ilang 10,000 taon na akong nakukulong dito. Pero itong mga patakaran, para kanino pa ba to? Guro, Maupo po kayo. Ano ba talaga ang pakay ng batang to? Si Leng, napasobra na ata sa pag-aaral. Nakakita lang ng matalino. Nang hina na ang tuhod. Bagsak na ako. Ayoko na mabuhay. Ngumiti sa kanya si Xianzi, kasama pa uminom. Tama na. May kinalaman ba sa'yo to? naging apprentice na, nainom na rin ang alak. Kung gusto mo pa ng bagong gawa,
Ano pa gusto mo? Pagbigkas ng tula, paggawa ng kanta, talagang panalong bala ng mga na-teleport. Bilang guro, may problema akong sinusubukan solusyonan. Kung hindi ko maresolba, baka makaapekto sa akin. Gusto kong ikaw ang Hindi mo na kailangan sabihin pa, kuya. Ako, pumapayag ako. Pero, yung 3,000 piyesa, sigurado ka bang kaya mong gawin lahat ng yan? Siyempre naman, pinakaayaw ko ang pinakakinasusuklaman ko ang klase ng mga manlolokot babaero. Inaamin ko, may gusto ako sa'yo. Pero hindi ako user. Iabot mo ang ballpen. Tinatanong mo kung gaano ko kalalim ang pagmamahal ko. Buwan ang sagot ng puso ni Alfonso Villanueva. Kahit pa mawalan ako ng buong mundo, kahit pa paano, mayroon pang ikaw na pwede kong pahalagahan. Handa akong para sa'yo. Handa akong para sa'yo. Handa akong para sa'yo. Kalilimutan ko pati pangalan ko. Handa ako para sa'yo. Nakalimutan ko ang pangalan ko. Baka naman siya ang isang Diyos na bumaba dito? Umiyak ang Diyosa. Ni Sileng Xianzi, di na pwedeng gawing relic ang mga tula. Huwag kang magpaloko sa batang yan. Walang silbi ang relic dito. Akin na ang batang yan. Leng Shijia. Lahat ng girls gusto siya. Masyadong maingay sa labas. Ikaw na ang magsara ng pinto. Ako, maghihintay na ako sa kama. Sa kama talaga gagawin? Bilisan mo na. O si. Bakit parang puro mga sabik na babae ang nandoon? Bakit puro mga sabik na babae ang nandoon? Hi, Para ba talaga sa atin yan? Huwag kang humarang diyan. isasara ko na ang pinto. Seryoso na to. Kuya, kapag tinatago mo lang, buwelta ang karma niyan. Patingin din kami kahit sandali lang. Buksan mo kahit konti. Haha. Itay, 10,000 taon na akong nakakulong dito. Pati imahinasyon ko, ubos na ang laman. Antayin mong matapos muna ako bago tayo mag-usap pa. Bakit natutulog ka pa rin? Hindi pa natin nagagawa ang mahalagang bagay. Ako, Ito ang unang beses ko. Hindi ako gaanong marunong. sanay ako dito. Tuturuan kita. Tara, umupo ka. Ha? Tapos ano? Tapos, ganito. Hawakan mo, Anto. Ha? Ayokong makita. Ikaw na. Ikaw na lang maglagay sa kamay ko. Si Yananga. Hawakan mo, ha? Daga. Tama nga. Sige, patayin mo na ako. Ito ang gusto mo, di ba? Siyempre, ito talaga. Pwede naman magka-love life mamaya, di ba? Bigyan mo muna ako ng mabilis na ending, please. Mali yung sinabi sa libro. Lahat ng lalaki sa mundo, tulad ni Don Rafael Villamor, puro manloloko. Matagal ka nang dapat naglaho sa mundo. Hahaha, ano kung Don Rafael Villamor ka? Pag namatay ako, sasama kitang lumabas. Para araw-araw mo akong murahin. Hahaha. Kung ganun, mamatay ka na nga? Bakit bumalik na naman siya? Kuya! Ikaw! Anong ginawa mo? Bakit biglang pinatay ka ni Leng Xianzi? Pag namatay ka, dito ka ba ulit nabuhay? Hindi naman talaga yun nabuhay eh. Spirit lang tayo dito. Pag na-dispersed, babalik din dito, magre-reassemble. Hindi nga, ni mga spirit sa artifact, hindi ako kayang patayin. Ako na ba'y mananatili sa lugar na to habang buhay? Kuya, may mas malalang balita pa. Narinig ng mga spirit ang artifact na iniloko mo si Leng Xianzi. Ginawa ka nilang kalaban ng lahat. Ngayon, lahat ng private rooms ayaw na magpa-challenge sa'yo. Sino ba namang interesado sa mga challenge na yan? Gusto ko lang mamatay.
Kuya, relax ka naman dyan. 3 araw at 3 gabi ka nang inom eh. Ay, Nabulag na ba mata ko? Si Leng Xianzi na 10,000 taon na hindi umaalis ng bahay? Lumabas na. Ang galing mo magsulat ng ganitong masterpiece, pero isang walang kwenta, na puro inuman lang ang ginagawa. Nakita mong wala kang silbi sa akin, kaya ganyan na lang asal mo. Ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Kung ganun, tara, mag-sex tayo. Ganyan ugali mo, parang taga-barangay lang na bastos. Eh ano kung bastos? Ang bastos, marunong mag-push ng kariton. Sige na. Huwag mo akong istorbohin. Wala akong oras para kumatha ng tula o kanta. Sa totoo lang, kung gusto mo talagang mamatay, pwede naman. Ano? Ay, grabe ka, sweet mo talaga. Sige, bilang asawa mo, sabihin ko na. Kaya ba ang taong to ay may dugong aso? May teknik ang Shengmen, ang tawag ay Dao Tai Shi Yuan Gong. Kapag natutunan mo to, pwede ka nang mawala ng walang trace. Dao Tai Shi Yuan Gong. Sa lugar na to, kahit gamitin mo ang kutsilyo o sasakalin kita, walang epekto sa spirit. Pero ang Dao Tai Shi Yuan Gong, mahahati sa 2. Huwag mo nang palawakin, sabihin mo na lang, sino ang pwedeng sumipsip sa akin. Punta ka kay Kuanglan Shiji siya ang guardian dito. Ay grabe, siya pala ang babaeng tigre na yon. Sige. Hindi, sandali. Kung tulad ng mga taga-Momen, hindi ba niya ako lalokohin? Oh, dun siya nakatira. Pero, hindi siya mahilig sa tula at kanta. Kailangan mo pa ng ibang paraan. Akala mo ba sinumang tao, pinapakisamahan ko? Ikaw lang ang nagpapatibok ng puso sa akin. Puro kasinungalingan yung sinasabi ng batang to, pero ang mga kanta niya sobrang nakakapukaw ng damdamin. Dumating ang kuya mo. Narinig ko, pumunta siya doon sa babaeng tigre na yon. oo nga. Ay, ang kuya ko talagang hindi normal. Napasunod si Leng Qingchu. Ngayon, hindi ko alam anong tricks pa ang gagamitin niya para mapasaya si Leng Qingchu. Hehe. Kung ganon, papasok na ako. Munting pusang gala. Sino nagpasok sa'yo dito? Wala naman akong nakita, promise. Hindi tama, eh. Sino ba tong girl na to? Ikaw, miss, mukhang nagkamali ka ng kwarto. Hindi ba sinabi nila sa'yo? Bago ako namatay, ako ang ika-63 na chief ng Pibay Feng. Tibay? Ah? Tibay Feng. Hahaha, nagtagumpay na ako. Ay, sorry, hindi ko na-recognize. Pala, ikaw pala ang matandang ancestor. Bakit ka nandito? May isang hiling ang disciple. Sana gamitin ng matandang ancestor ang Dao Tai Shi Yuan Gong para sipsipin ako. Maganda ang naiisip mo ah. Dati, nagyabang ka. Lahat ng 999 na magaganda sa painting na to, dadalin mo raw sa bahay mo. Paano ka biglang mamamatay ngayon? Para lang mapasaya si Leng Xianzi, nagyabang lang ako. Oh, Para sa akin, anong gagawin mo para matuwa ako? napakatalino mo, hindi ko kayang lokohin ikaw. Sa totoo lang, copy-paste lang mga tula ko. Pinipilit lang ako ni Leng Xianzi. Ngayon, ikaw naman ang nagpupumilit sa akin. Hindi mo talaga ako gusto. Bigyan mo ako ng dahilan. Pinipilit mo tuloy akong magloko. Hintayin mo lang, gagawa na ako. Satisfied ka na, di ba?
Isa-isa, hindi talaga nagpapatahimik, ah. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Eh ano kung sinaktan kita? Isang wildcat lang, ba't nag-aangas ka dito? Nasira na yata ulo ng batang to. Naging bastos sa guardian ng spiritual realm pa. Pwede? Baka? Ako, may last trick pa ang kuya ko. Ikaw ang unang naglakas loob na galitin ako. Awo, hey. Awo, Kung matapang ka, patayin mo ako. Kung wala kang magawa, tumahimik ka na lang. ang mamatay, madaling lusot yan. Lalamunin kita. Dudurugin kita sa pira-piraso. Ang sakit. Ganito pala ang pakiramdam kapag sinisipsip ng demonic skill. Ito siguro ang acid sa tiyan. Paramihin mo pa. Dugin mo ako, tunawin mo ako, hayaang mamatay ako. Ah, tama. Ganyan na nga. Big Bro, tagapag-alaga ng Magic Lamp, handa na ba? Magre-reset na ako. Hahaha. Dalawa sa mga binti ko, putol na. Pareho ring bali na ang dalawang braso ko. Pati leeg ko, bali na rin. Mukhang mamamatay na talaga ako ngayon. May kakaiba. Bakit parang binalot ako at isiniksik sa kung anong bagay? Anong nangyayari? Bakit buhay pa rin ako? Ang saya mo kasi. Paano ko magagawang hayaan kang mamatay? Dalhin mo lahat ng nabasag mong buto. Habang buhay kang manatili dito sa painting ng maganda para samahan ako. Tol. Tung babaeng parang tigre na yon. May tinatago ba siya na sikreto? Yun mismo, merong bagay na sobra niyang pinapahalagahan. Sobrang mahilig sa kagandahan niya. Sobrang obsessed sa itsura. Sabi daw, hanggang ngayon, wala pa siyang naging boyfriend. Pagdating ng gabi, bigla na lang nag-iinit. Laging naiisip. Ang pag-ibig. Eh ngayon, ano kaya ginagawa niya? Nag-eehersisyo ka ba ng balakang para sa panlasa ng tigre? Mas nakausli ang puwet? Mas malakas ang dating mo sa kabilang kasarian. At saka, simbolo rin yan ng kalinisan. Kaya pala sinasabi nilang ang puwet ng tigre hindi pwedeng basta-basta hawakan. Kuya, ano na namang kalokohan? Mo, simula nang dumating ka dito, mas naging masaya ang boring naming araw. Anong laro-laro ba yan? Akala ko pa naman kapag nagalit siya, lalamunin na lang ako ng kanyang kapangyarihan. Mukhang kailangan talagang galitin siya hanggang sa mawala sa katinuan. Kuya. Gising. Kuya. Sumama ka sa akin. Hoy ikaw, anong ginagawa mo dyan? This oras na ng gabi, bakit gising ka pa? May pinaplano ka na namang kalokohan? Ako, eto. Nanaginip lang ako kanina. Huwag ka na magpanaginip ng kalibugan dyan. Sumama ka na sa akin. Ehem. Ngayong gabi, pinatawag ko kayong lahat dito dahil may nais akong ihayag na isang malaking balita. Tol, may problema ka ba? This oras na ng gabi, walang tulog. Pinamiting mo pa kami. Sino bang interesado makinig sa mga kabulastugan mo? Nahanap ko na ang paraan para makatakas dito sa guhit ng mga dilad. Ha? Kuya, may paraan ka? May ilabas mo ba kami dito sa guhit ng mga dilag? Huwag kayo basta-basta maniwala. Wala naman yan, walang silbi pa nga yan. Paano niyang magagawa yun? Siyempre meron. Ang tawag ko dito, planong tumulak.
Ang pabagsakin ng espiritu ng tigre ng dilag ay imposibleng gawin. Kaya, kailangan lang talunin ang inang tigre na yon. Doon lang tayo makakatakas dito. Ang kukupad nyo naman, Yung tigre dyan napakalakas niyan. Kahit magsama-sama, tayo, walang laban. Huwag kang mag-alala. May plano na ako para pumatay ng tigre. Eh wala rin tayong magawa dito. Kunwari muna tayong sumasabay. Tapos kapag oras na, isa-isa tayong magsumbong laban sa kanya. Ayos yan. Ang pagtakas sa guhit ng mga dilag, yan ang pinakamalaking kasalanan dito. Pag nalaman ng lahat, yari ka. Ang ending, parang pinatay ka na ng buhay pa. Ang pinakamahinang parte ng tigre yung ulo niya. Kapag dumating na oras, ako na ang bahala humawak sa puwet ng tigre para maakit ang atensyon niya. Kayo naman sa harap, habang abala siya, sabay-sabay tayong humugot ng kutsilyo at tapusin ang tigre. Hindi pwede, kuya. Paano kung pumalpak tayo? Delikado buhay mo. Mabait tong kasama natin. Lagi ka pa ring iniisip. Ayaw ko namang madamay siya. Tamad mong baboy ka. Kung duwag ka, umalis ka na lang. Sang-ayon ako sa plano ni Bunso. Sige, kilos na. Ginoong Juge. Mamaya. Antayin mo na lang ang kumpas ko. Huwag kang mag-aalala. Kapag narinig nyo akong pumukpok ng baso, yun na ang senyal. Pag narinig nyo, sabayan nyo na ako sa pag-alis. Iwan natin doon yung isang bata. Siya na ang bahala sa galit ng inang tigre. Kung ikukumpara sa atin na sanay na sa ganitong buhay, masyado pang pabebe yung isip ng bata na yun. Ha ha ha. Eto, iparamdam na natin sa kanya ang tunay na panganib ng lipunan. Tropa, ikutan mo sa likod tapos hawakan mo yung puwet ng tigre. Kami naman, hintayin ng tiyempo. Walang problema. Tatlo. Dalawa. Isa. Ate Tigre, may gusto raw mag-alsa dito. Siyang Dong Leo, hayop ka, ipagkakanulo mo kami? Ako talaga. Rehearse lang. Rehearse ng ano? Ano daw ang rehearse? Totoo bang mag-aaklas kayo? Mag-aaklas ang nanay mo. Hindi ba't pwedeng? Misunderstanding lang to? Ang totoo, gusto lang namin mag-rehearse. Akala nyo ba tanga ako? Don Rafael Villamor ang magpapamulat sa inyo ngayong araw. Sa mga nangangarap mag-alsa, wala pa kayong laban kay Don Rafael Villamor. Ang lakas ng loob mo hawakan ng puwet ko, ha? Hindi kaya nagkamali lang ako ng tingin? Si kuya, totoo bang hinawakan? Ano man ang sabihin mo, di ako naniniwala. Sigurado, mali lang ang nakita ko. Ano ngayon kung hinawakan ko? Hinawakan ko nga eh. Kasalanan mo naman kung bakit mo ako ipinanganak, so inakita. Simula ngayon, walang batas ako dito. Subukan mo lang sigawan ako. Nanay. Mama. 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 Mahal kong mama. Araw-araw kitang tatawagin. Kahit harap-harapan pa lahat. Habang nandito ako, tatawag ako ng tatawag. Di mo rin naman ako mapapatay. Itlog lang ang napundar mo. Di ba counted yon? Sino nagsabi hindi counted? Tagapangalaga ng espiritual na mundo. Ika-63 pinuno ng bundok Bopi, Yinmeng Tigera, Awo. Siya. Ang nanay ko. Mama ko. Wala ka talagang hiya. Kung hanap mo ay kamatayan, sige, ibibigay ko sa iyo ngayon. Daan na umaagos ng lakas. Grabe. Sobra na to, malapit na akong mamatay.
Kumikilos na ang kapangyarihan kung hindi namamatay. Nagsisimula ng sumipsip ng lakas ang purong araw na bunga. Yari na talaga siya. Kapag nakain ko na ang hinog na purong araw na bunga, mabubuo ulit ang mga pagkalalaki ko. Pagdating ng panahon, kayo mga babae ng lambak ng pagkakaisa, wala kayong magagawa kundi maging laruan ko. Patay na bayag. Managinip ka na lang. Sumisiko ang bunga ng daan, sumasabog ang kapangyarihan. Isang hakbang na lang, hinog na ang purong araw na bunga. Siang Dongliu, gumising ka na. Maging pataba ng bunga ay isang karangalan para sa kanya. Purong araw na bunga, ubusin ang sustansya ng mga tao sa bukid, tuluyan kang mahinog. Madaling ingaya ng sinasabi ng kautusan. Puputan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Siguradong patay na ang batang yan. Kahit si Daluo Jingsing, hindi niya kayang iligtas siya. Talaga ba? Imposible. Hindi ka pwedeng makalabas mula sa may rento ng buhay. Walang paraan para makaligtas ka. May kakaiba. Nasaan tayo? Nakawala tayo mula sa Mayren 2. 3 kayong asawa. Nakabaon pa ang asawa niyo sa lupa. Asawa? Hindi niyo ba alam ang patakaran sa loob ng Mayren 2? Basta sumama kayo sa akin palabas, ibig sabihin na pangasawa niyo na ako. Bilisan niyo at hukayin niyo na si asawa. Nakakatuwa naman. Sabi ng kapalaran, Ang pakasalan ka ay pinakamabuting kapalaran. malaking swerte yon. Nagpupugay ang iyong asawa. Nagpupugay ang iyong asawa. 3 asawa. Ay teka lang. 4 pala ang asawa ko. Grabe, sa susunod na buhay, parang Diyos ako. Gaano kaya kasarap ang buhay ko? Sobra na. Akala niyo ba wala ako dito? Ikaw, matandang amoy lupa. Mas mabuti ay magpakumbaba ka sa akin. Nakawala ako mula sa Mayren 2, ngayon ako na ang pinuno ng Hewan Feng. Mas mataas na ang ranggo ko kaysa sayo. Wala kang kwenta. Kung wala kang Sanhua Juding, hindi ka pa rin tunay na pinuno. Hindi ako naniniwala. Day, nakusang sumuko sila sa'yo. Sino bang nagsabing hindi namin gusto? Paano naman mangyayari yun? Matandang alalay. Ngayon, ako na ang tunay na pinuno ng bundok. Ikaw, lumuhod ka agad ngayon. Humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi, pupunta ako sa hukuman ng mga tagapagbatas. Isasumbong kita dahil lumalaban ka sa mas mataas. Bobo, sa sekta ng demonyo, survival of the fittest ang prinsipyo. Ikaw, na isang simpleng nag-uumpisa pa lang, wala kang ibang silbi kundi maging hagdan ko paakyat. Ang purong yang na bunga. Sige, bigain mo siya para sa akin. Ay, hindi maganda. Uy, bata, bilisan mo. Batang babae, ikaw, kahit nasa tuktok ng antas mo, naglalakas loob ka pa ring pigilan ako. Nagpapantasya ka lang. Ikaw, patay na alalay, naglakas loob kang galawin ang asawa ko. Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Talagang asawa mo ang gagalawin ko. Hintayin mo, kapag ginamit ko ang dugo at laman mo, mas mapapabilis ko ang paglago ng yang na bunga. Pagkatapos, makuha ang purong yang, lalo kung paglalaitan ng asawa mo, sa harap ng labi ng katawan mo, purong yang na bunga. Sige, bigayin mo siya para sa akin. Latag dito. Ano? Ang painting ng maganda? Ikaw ang kinilala nitong pinuno? Purong yang na bunga, tama ba? Katulad mong mga yaman ng langit at lupa, tiyak may sariling pagkatao. Kung ayaw mong ipasama sa painting ng maganda,
Magtulungan ka na lang, pigain mo ang matandang alalay. Huwag! Ayaw ko! Ayaw ko mapigang buhay! Ang lakas ng aura. Grabe, ang bunga na to, siguradong mamahalin to. Tigil, tama na. Hindi mo yan dapat kainin. Bakit hindi pwedeng kainin? Ay, teka lang. Parang may apoy akong nararamdaman sa loob ng katawan ko. Bakit kakain ng kain kung ano-ano? Lagot ka na talaga. Si Yu Huatian, isang alalay na walang yang naari. Itong purong yang na bunga, itinanim niya yan, para palitan ang yang naari niya. Ano? Kinain ko na, paano ngayon? Lalabas ng panibagong ari. Pero, may 4 akong asawa. Hindi na ako nababahala. Anong iniisip mo diyan? Itong bunga, taglay nito matinding purong yang nalakas. Kung hindi mo agad mailabas, sasabog ang katawan mo at mamamatay ka. Dali, tulungan mo akong mailabas ito. Marunong ka naman ng mag-asawahan, di ba? Sige, pigain mo ako ng malala. Nagpapantasya ka lang. Pwede kaming tumulong sa'yo. Una ko to ha. Dahan-dahan lang, ha. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Lahat kayo, umalis. Ako mismo ang gagawa. Umalis ka diyan. Ate ko sa tagis ng kasanayan. Ate ko sa tagis ng kasanayan. Huwag kang mag-alala. Sa akin mo binigay ang unang beses mo. Pananagutan kita. Pananagutan mo ako. Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Kung hindi ko lang napigilan, baka ang trema pang akit na babaeng iyon ay naitulog mo na. Huwag ka nang magpa-cute sa akin. Nanalo ka na. Shh! Huwag ka na magalit, ate ko sa tagis ng kasanayan. Kaka-appoint ko lang bilang bagong pinuno ng hihuan na bundok. Tara, samahan mo akong magpaalam sa bawat bundok ng santong pangkat. Ang landas ay walang damdamin. Pumatay ng asawa para sa tadhana. Ang landas ay walang damdamin. Pumatay ng asawa para sa tadhana. Ang landas ay walang damdamin. Pumatay ng asawa para sa tadhana. Ang landas ay walang damdamin. Pumatay ng asawa para sa tadhana. Ang landas ay walang damdamin. Pumatay ng asawa para sa tadhana. Ang landas ay walang damdamin. Pumatay ng asawa para sa tadhana. Binabati namin ang bagong pinuno ng bundok. Sana mabilis kang makarating sa landas ng diwata. Ate ko sa tagis ng kasanayan. 8 ko sa tagis ng kasanayan, huwag ka nang magalit sa akin. Ako si Xiang Dongliu, isang mabait na lalaki. Nangangako ako. Sa buong buhay ko. Tapat lang ako sa iyo. Kung hindi, ako'y. Sina. Naniniwala ako sa'yo. Shin Yu yan, mag-asawa tayo. Tulungan mo akong pumatay ng asawa para makamit ang Dao. Iyon ang biyaya ng buhay mo. Ganda naman. Huwag niyo siyang patayin. Ganyang kagandang asawa, hindi mo ba ibibigay sa akin? Nababaliw na sa babae. Ito ay Wu Qingfeng. Hindi ito lugar para magwala ka. Sabi ni Sao Mengde. Dapat bigyan ng pinakamalaking pagmamahal ang bawat babaeng hindi pinalad sa kasal. Umatras ka diyan. Ang hormones ko ay hindi. Ang sense of justice ko sumisirit na ngayon. Haha. Baka hindi pa niya alam ang pagkatao ng asawa ko. Pag nalaman niya, hindi na siya maglalakas loob. Kung sisirain mo ang plano ko, sawang-sawa ka ng mabuhay.
Ang tatay ko ang pinuno ng Wuching na bundok. Pag-ukulan mo ng respeto ang mga nakakatanda. Ako ang bagong pinuno ng Hehuan na bundok. Kapantay ko ang tatay mo, kaya tawagin kitang batang pamangkin. Hindi naman sobra yon, di ba? Itong babae, hindi mo siya pwedeng patayin. Naglakas loob pa siyang protektahan ako. Kawan na bundok. Talagang kahihiyan ng demonyo ang grupo na ito. Isang simpleng baguhan. Naging pinuno na ng bundok. Umatras ka. Pag natuloy ang pagpatay ng asawa para sa tadhana, gigibain kita hanggang sa mabingot ka. Pagpatay ng asawa para sa tadhana. Maling-mali ka. Pagpatay ng asawa, lalo ka lang hindi makakarating sa Wuching na landas. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang linya ng Wuching, walang damdamin. Pagpatay ng asawa, may mas malupit pa ba kaysa dyan? Hindi masabi. Papatayin na kita. Dali, umalis ka muna dyan. Hahaha. Sira ka na talaga. Papapatayin ka ng asawa ko. Naglakas loob kang halika ng misis ko. Papatayin talaga kita. Hindi ka pa rin natauhan. Tingnan mo yung itsura mo, parang galit na galit ka na. Sobrang laki ng galaw ng emosyon mo ah. Nasaan na yung pagiging manhid mo? Nahulog na yata sa sahig. Ako, Isang beses ko lang naman hinalikan ang misis mo. Ganyan ka na agad. Paano kung umalis talaga misis mo kasama iba? Baka mabaliw ka na talaga niyan. tingnan ko lang kung maglalakas loob siyang sumama sa iba. Lahat sila, papatayin ko. Mabait kang pamangkin ko talaga. Alam mo ba, ang pinaka-importante mong gawin ngayon, hindi yung pumatay ng tao, kundi huminga ka ng malalim, patahimikin mo muna ang isip mo, subukang intindihin at tanggapin lahat ng nangyari kanina. Ang dapat mong pinakaalalahanin, hindi ba't ang mapalakas ang sarili mo? Hinalikan mo ng misis ko, tas gusto mo pa maintindihan at tanggapin ko? Papatayin talaga kita. Tama na. May punto rin siya. Ang pagpapalakas ng sarili, yun dapat ang inuuna. Magalang na pagbati, punong guro. Tatay. Sige nga, ikaw na ang magsabi. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging manhid? Yung tinatawag na tunay na pagiging manhid, hindi yun yung pawiin lahat ng taong nagpapakilig sa'yo, kundi ang alisin mismo. Ang damdamin mo sa loob. Yung manugang mong nakaluhod diyan, nakakaapekto agad sa anak mong lalaki. Hindi pa talaga nawala ang damdamin ng anak mo. Ano dapat gawin ng anak ko? Sa tingin mo? Yung pinakamataas na antas ng pagiging manhid, yun yung kahit nasaksihan mo na ang matinding pagtataksil, hindi man lang gumagalaw ang puso mo. Minsan nga, parang gusto mo pang matawa. Anong ibig sabihin ng matinding pagtataksil? Parang lumihis na ng landas yung asawa. Ganun ba? Nako. Siya ang nagsabi niyan, ha? Hindi ako. Ay, hindi pwede yun. Isang matinong babae ako. Pag naging seryoso, seryoso talaga. Gusto mo talagang mamatay, ha? Sa buong buhay ko, hindi ako magpapaloko ng asawa. Ay. Huwag ka magsalita ng sobra. Ibig sabihin, hindi mo pa na-experience ang mga benepisyo ng pagtataksil ng asawa. Tama na. Ikaw na ni minsan, hindi pa naka-experience ng landas ng walang damdamin. Bakit ka nakikialam sa akin? Mali na naman yung sinabi mo. Ang tunay na pagiging manhid, hindi yan dahil sa pag-practice lang. Sang-ayon ka ba dito? Oo, ano naman ngayon? Hinagkan ko siya kanina, pero wala akong naramdamang kahit ano. Gusto ko pa nga sanang pag-usapan natin ang lasa. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito mas manhid ako kaysa sa inyong lahat. Pati yung pagpatay sa asawa, para sa enlightenment feeling ko kayong lahat, mali na ang practice nyo. Ang yayabang nyo, ang pagpatay sa asawa para sa enlightenment, yan ay turo ng pinakamatandang master namin. Hindi ka pwedeng magduda riyan. Baka naman kasi sobrang tagal na, kaya mali-mali na kayo mag-practice. Salita lang yan, walang ebidensya. Ang pinakaunang master namin namatay dyan sa loob ng kuweba ng walang pakialam. Ang ultimate manual ng walang pakialam, iniwan din sa loob ng kuweba. May lakas ka bang pumasok sa kuweba? Kunin ang manual? Pwede bang tanggalin mo na lang yung lakas ka ba? May magic lamp naman ako, kapag namatay, pwede mag-reset at mabuuhay uli. Ay, Yun ba yung kuweba na yon? Huwag kang pumunta, baka mamatay ka lang. Simula nang namatay ang pinakaunang master sa kuweba, wala nang ibang nakaalis ng buhay diyan. Tumahimik ka na. Sa loob ng kuweba, nang walang pakialam, wawasakin ka ng puwersa ng batas ng mundo. Ang tanging tunay na walang pakialam na tao lang ang hindi mamamatay dahil sa puwersa niyan. May lakas ka bang pumasok? Ay, Huwag mo akong kansawan. Ang tunay na ginto, hindi natatakot sa apoy. Mamaya, sigurado ikaw pa yung iiyak at magmamakaawa sa akin na turuan kang maging walang pakialam. Kapag nakaalis ako ng buhay, itong mga ito siguradong maniniwala sa akin.
Sa oras na yon, magkakaroon na ng mapaglalaruan. Ay naku. Itong Kalansay, hindi kaya siya na yung pinakaunang master ng walang pakialam, tama? Ako nga yan. Pasensya na, saludo ako. Buto na lang ang matira, kaya mo pang magsalita gamit ang isip, ibang klase ka, master. Natirang kaluluwa na lang ako. Pumasok ako dito para tanungin sana, ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng walang pakialam? Niyan, hindi mo alam. Kung gusto mong maging immortal sa walang pakialam, kailangan patayin ng asawa para ma-enlighten. Hehe, alarma ba? Ang saya mo, master. Talaga bang kailangan mong patayin ang asawa para maging ganun ka? Loko ka? Napaka-cute mo pa naman. Bakit biglang galit? Ako kaya ang Grandmaster. Hindi naman ako kasapi ng grupo ninyo sa walang pakialam. Kayo, ang klase ng kulto na walang konsensya. Pag nakaharap kayo kay Master Xiang, siguradong malas nyo. Anong balak mo gawin? Ha? Dahil kayo na mismo ang hindi nagmamahal sa asawa nyo. Hayaan nyo na ang iba na magmahal sa kanila ng todo. Ha. Tada, haha, berde na sombrero. Bibigyan ko lahat ng miyembro ng walang pakialam ng tigi-isang suot nito. Hayop ka, Gusto mo sirain ang tradisyon namin. tama. Gusto kong ipasa sa mga miyembro mo ang tradisyong berde na sombrero, henerasyon sa henerasyon. Magaling ang plano mo. Gusto mong gawing berde na sombrero ang buong walang pakialam. Masyado kang tanga. Akala mo ba talaga makakalabas ka ng buhay dito sa kuweba? Ang liit lang naman ng kuweba na to. Hindi ako naniniwala na hindi ko mahahanap ang labasan. Hawakan mo ulo ko. Dadalhin ka papalabas ng walang pakialam na kuweba. Pero, naniniwala ka ba? Kapag hindi mo pa na-perfect ang teknik ng walang pakialam, basta hinawakan mo ulo ko, siguradong papatayin ka ng puwersa nito. Siguradong mamamatay ka. Ang dami mo namang sinabi. Patayin mo na lang ako dali. Akala mo ba nagbibiro ako? Mamatay ka na. Nag-activate na ang abilidad ng hindi namamatay. Pakipili po, among, ng isang bagay na ililipat. Tay, yung mayabang na yon, hindi na iyon makakalabas. Siguro, dapat na lang akong diretsyong patayin ang asawa para sa enlightenment. Tapos na! Talagang tadhana na. Hindi ko na rin naman inaasahan na makakaligtas ako. Sige, gawin mo na. Tigil. Buhay ka pa pala. Siyempre naman. Tama na. Paano ka lumabas ng walang dala? Nasaan ang manual ng grupo namin? Manual? Wala. Pero, tada. Berde na sombrero. Niloloko mo ba ako? Ay, Treasure ito na sombrero. Lahat ng marunong umintindi dito, gustong-gusto itong isuot. Kapag pinutol mo, to, siguradong pagsisisihan mo. Ay. Teng Air. Huwag mainit. Tatay mo muna. Tingnan natin. Tama. Amoy ito ng master. Kapag sinuot mo tong sombrero, tiyak lalaki ang pagkaunawa mo sa walang pakialam. Ano? Tay, isuot mo agad sa akin. ay nako oo, Teng Er. Papasok ka pa lang sa yugto ng nascent soul mataas na antas. Hindi mo kailangan ng ganyang kayamanang bagay. Ay naku, lawang. Huwag mo nang agawin sa bata. Pagkatapos ng araw na to, bibigyan ulit kita ng isa. Ay, hindi tama ito ah. Dito sa walang damdaming kuweba, Paano naman pwedeng walang sikreto rito? Siyempre meron. Pero lahat nakasulat sa mga bato, hindi mo pwedeng dalhin palabas. Pero ngayon, nasa utak ko na lahat. Oh, ano bang nakasulat doon? ay naku. Sa harap ng marami. Nakakahiya sabihin eh. Kung ayaw mong sabihin, papatayin na lang kita. Sige na nga, kahit pilit mong tanungin.
Ihahayag ko na lang lahat. Noong gabing nagsimula ang tagsibol, si Zuoshi nakita ang asawa at si Shidi, naglalambingan sa kagubatan ng mga mapel. Bigla siyang sobrang nasaktan, nag-init ang ulo niya, gusto nang pumatay. Ano? Kaya nilang lokohin si Zuoshi Yi? Tanga! Noong panahong iyon, naisip ni Zuoshi na ang landas ay walang damdamin, pinilit niyang pigilan ang galit niya. Tahimik niyang inobserbahan ang pangyayari. Ang ganyang pagtitimpi, Si Zuoshi Yi, talagang dapat tularan. nakita ni Zuoshi ang kanilang paglalambingan. Sa una, sobrang sakit sa puso. Pagkatapos, naging manhid na lang siya. Sa bandang huli, parang nanonood lang siya ng kwento ng iba. Walang saya, walang lungkot. Noong gustong pumatay, may damdamin pa rin. Pero nung naging malamig na siya, doon lang. Tunay na walang damdamin. Naintindihan ko na. Ito pala ang tunay na landas ng walang damdamin. Zuoshi Yi, saludo sa'yo! Sandali? Hindi ko pa magets. Mahal kong pamangkin. Kailangan mong bitawan ang isip mo, huwag ka nang masyadong matigas ang ulo. Pumatay ng asawa. Parang may langaw sa bahay. Pinatay mo man yon, may bagong langaw pa rin na darating. Ang landas ng walang damdamin ay gawin mong parke ang bahay mo. Hayaan mo lang ang mga langaw pumasok at lumabas, maging manhid ka lang. Pwede mo pa nga bigyan ng rating yung ginawa ng langaw ngayong araw. Yan ang daan ng walang damdamin. Kapag naging bihasa ka na. Ang ibig mong sabihin, pwede pang mag-asawa ulit kahit pinatay ang asawa? Basta pwede, hindi mo matatapos pumatay. Hindi mo talaga matatapos. Kaya, hindi ka magiging tunay na walang damdamin. Ay, bakit ka nakatulala diyan? Dapat may palakpakan dito. Dapat may palakpakan dito. Ang batang leader ng Peak ay matalino. Malamang ay magiging tagumpay siya balang araw. Kaya, pamangkin, mali lahat ng naging landas mo dati. Dapat mong tahakin ang landas ng walang damdamin. Hindi ang pagpatay sa asawa, kundi ang suportahan ng asawa. Tulungan ng asawa, at magbigay ng mga kondisyon para maging masaya siya. Tapos, ikaw ay nasa tabi lang, tahimik na nakamasid, pinag-aaralan ng mabuti. Iyan ang tunay na core ng landas na walang damdamin. Kung ganon, ikaw ang magsabi kung ano ang dapat kong gawin. Huwag mo akong tanungin. Hindi ko rin alam. Ikaw na lang ang maghanap ng sagot, basta lahat ng impormasyon na meron sa kuweba ng walang damdamin, sinabi ko na sa'yo. Hindi naman ako tanga. Sa totoo lang, gusto mo lang naman akong gawing tanga sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa aking pagsusuot ng sariling kahihiyan, di ba? Alam ko na kung ano ang dapat gawin. Sandali, anak. Huwag kang masyadong mabilis. Paano kung nagsisinungaling lang ang batang yan? Magiging katatawanan ka lang sa paningin ng lahat. Tatay, maging kampante ka lang. Matalino ang anak mo. Hindi ako kayang linlangin ng batang yan. Ano ba ang balak mo? Aba, ang lupit. Ikaw? Halikan mo siya. Ha? Ano? Halik sa labi. Kahit hindi kasing tindi ng ginagawa sa kama, ngunit sapat na yon para malaman ko kung ang pagsaksi sa pagtataksil ay magiging epektibo. Hindi mo inakala na sobrang talino ko, no? Kapag nagsinungaling ka, papatay kita agad. Tama na, Wang Teng. Hindi ako bastos na babae. Pwede mo akong patayin, pero wag mong babuyin ang dangal ko. Pinagbigyan na kita, di ba? Isa ka lang sa mga Don Rafael Villamor ko. Kung ano ang ipagawa ko sa'yo, yun ang gagawin mo. Ikaw, Halikan mo siya, ngayon na. Ano ba talaga ang balak mo? Bakit parang kinakabahan ka? Takot ka na mabuko ang kasinungalingan mo? Tanga ka talaga. Yung ginawa mo kanina, hindi mo talaga mahal siya. Paano ka magagalit sa pagtataksil niya kung hindi mo siya tunay na mahal? May punto ka. Mahal ko ang asawa ko. Asawa ko, pasensya ka na. Mahal pa rin kita, kahit para sa landas ng pag-unlad ko. At, halik mo siya, pwede ba? hindi pwede. Ang karangalan ng pamilya Chin ay taglay ng mga henerasyon. Hindi pwedeng masira sa akin at sa harap ng mga ninuno. Hindi ka ba natatakot na kahit mapanatili mo ang iyong dangal, pamilya mo naman ang malalagay sa alanganin? Ikaw, sige na. Halikan mo siya, kahit isang beses lang. Halika. Sa pisngi lang pwede.
Ayaw mo ba kasi pangit ako? Kung hindi talaga kaya, palitan mo ng iba. Hindi. Ikaw lang ang gusto ko. Pinilit mo akong magkasala? Eh di mas higit pa ang gagawin ko. Bastos, sino nagpahalik sa labi, ha? Anak, wag mo munang balikan sa galit. Gamitin mo ang lakas mo agad. Maupo ka na, mabilis. Damhin mo ang emosyon mo ngayon, mabilis. Ito ang pinakamalinaw na butas sa puso ng landas mo. Mabilis, mabilis. Ito ay isang kayamanan. Lumakas na ang kakayahan ko. Lumakas na ang kakayahan ko. Epektibo ang paraan. Bilis, bilis. Ipatuloy ang pagsasanay. Pasok na agad sa susunod na yugto. Bilis. Hindi sapat, Tay. Kung ganito lang, wala nang emosyon ang loob ko. Tahimik na parang balon. Tayo na. Gusto ko kayong mag-level up. Hubarin nyo ang mga damit. Mag-dual cultivation na agad. Pakiramdam ko, pag sa harapan ko kayo mismo magkasala, sigurado akong papasok sa mas mataas na antas. Nababaliw ka na. Wang Teng, sa harap ng maraming tao, akala mo, isa lang akong babaeng lansangan? Isang babaeng walang hiya. Anong karapatan ng magreklamo? Kung ang batang leader ng peak ang may utos, gawin mo lang. Sabi nila, si Qin Yuyan ay virgin pa raw. Malamang ngayon, siya dudugo. Mga cute. Tumigil ka na. Hindi ko gagawin. Huwag muna. Kung ganon, papatayin ko silang lahat. Hoy, wag mo nang palusutin. Gawin mo na. Malaman na hindi gusto ng babae. Ayoko, kung magpapasuyo ka, dapat magpakumbaba ka. Luluhod ako, hihiling sa'yo. Gawin nyo na lang. Pero, kapag lumakas ako, saka pa lang kayo makakaalis. Pag pumasok na ako sa susunod na yugto, kayong Don Rafael Villamor na magkasintahan, mamamatay. Nagbabanta ka? Kung ayaw nyo mamatay, gawin nyo na. Kahit ano, gagawin ko? Pinilit mo ako. Lubusan mong pagtaksilan ako, Qin Yuyan. Ang asawa ko, sa harap ko pa, nakipaglandian sa ibang lalaki. Anak, tingnan mo. Napakagandang oportunidad ito. Huwag magpadala sa galit. Damhin mo lang. Damhin mo lang. I-enjoy mo ang nararamdaman mo ngayon. Ayokong magalit. Gusto kong mag-enjoy. Sa ganitong damdamin ng pagtataksil, ang sarap ng pakiramdam. Ang landas ng walang damdamin. Sumakatuparan ko na. Ay, pamangkin, naliwanagan ka na sa wakas. Talagang nakakatuwa. Tayo na. Sumama ka sa tatay mo sa aking seremonya ng pagmamana bilang leader ng peak. Unahan na tayo. Sandali? Sino ang nagpaalam sa inyo? Qin Yuyan. Hindi pa nga ako pumapatay. Ay naku, Mahal na pamangkin, yan ang mali mo eh. Kung galit ka sa asawa mo dahil sa pagtataksil niya, at puno ka ng galit sa puso mo, hindi mo makakamit ang tagumpay sa landas ng pagiging walang damdamin. hindi naman galit ang nararamdaman ko. Mga babae, hindi na nila kayang maapektuhan ang aking layunin. Pero ang aral ng mga demonyo ay pigain ang huling patak ng halaga. Malay mo, kapag pinatay ko ang asawa ko para sa landas ko, mas lalo pa sigurong matibay ang damdamin ko. Isang basurang nasa yugto ng pagbuo ng pundasyon lang. Kung susubukan mo pang harangan ang anak ko sa landas niya, papatayin kita. Mamatay ka na. Sandali. Ano? Hindi ka natutuwa? Kung hindi ka natutuwa, tiisin mo na lang. Alam mo ba? Ikaw, tsaka yung tatay mo. Pag nakita ako, dapat lumuhod kayo.
Mamatay ka na! Aktibo na ang kakayahan ng hindi namamatay at hindi nasisira. Pakipili, boss, ng isang gamit na ipamana. Ano ang mga pwedeng piliin? Wala namang mahalagang gamit dito sa sirang kuweba. Mahalagang paalala. Ang mga buto ng tagapagtatag ng Woking Peak ay maaaring magsimula ng espiritu ng bagay, isang top grade na puppet artifact. Piliin ko na lang ito. Sasabihin ko na ng diretsyo. Kanina sa Woking Cave, yung tagapagtatag nyo, ginawa na akong ampon niyang tatay. Bastos ka. Ang lakas mo namang insultuhin ang tagapagtatag ng Woking Peak. Sawaan ka na ba mabuhay? Tatay, Mukhang na-shock na ng husto ang batang to. Ang tagapagtatag namin noong buhay pa, isa sa kakaunting mataas na antas ng demonyo, alleged na immortal sa lupa. Hindi ka karapat dapat maging ampon niyang anak. Si. Sinampal mo ako ng 2 beses. Ang tatay mo, sinampal din ako ng 1 beses. Ngayon, kayong dalawa, lumuhod na at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, ipapatawag ko pa ang mga ninuno nyo. Kayong dalawa ang papahamak. Sige, tawagin mo. Kapag di mo nilabas, pupunitin ko yung bibig mo. Ampon na anak, Lumabas ka nga dito. pagbati kay Daddy Ampon. sino ang tinatakot mo diyan? Sa tingin ko, ikaw mismo ang naghukay ng mga buto mula sa sariling libingan nyo. Walang modo. Tama ang nararamdaman ko. Ito ang tugatog ng landas ng kawalang emosyon. Itong kalansay na, to, ang pinakamatandang ninuno. Pero, Bakit kaya pumayag ang pinakamatandang ninuno na mag-ampon ng isang tao bilang daddy ampon? Narinig mo ba? Kung paano ako laitin ng mga inapo mo? Galit na galit ako ngayon. Malamang mamaya-maya lang, ipapasok na kita sa Poso Negro. Nakuhog po, please. Daddy Ampon, Pinakamatandang ninuno. matagal na akong natrap sa antas ng Yuan Ying. 3,000 taon na. Pwede ba akong magtanong, pinakamatandang ninuno? Paano po ako makakawala sa bottleneck na to? Huwag mo akong tanungin. Pinakakinainis ko. Yung nag-iwan pa ako ng lahi niyong mga inutil. Nagdadala lang kayo ng sakit ng ulo sa akin. Ito. Ikaw. Pinakamatandang ninuno, ibig nyo bang sabihin, dahil sa amin kaya? Hindi kayo nakarating sa pagiging immortal? Ako gets ko na. Para maging tunay na walang puso, dapat maputol ang lahat ng lahi. Ang pagkaintindi mo, mas nakakatakot pa kaysa sa anak mo. Tatay, Anong ginagawa nyo? Puputulin ko na ang lahi natin. Gusto ko, maging tunay na walang puso. Pero kahit nagpakalalaki kang putulin na yan, hindi mo pa rin napagtagumpayan ang walang pusong landas. Oo nga, Buhay ka pa naman. Ako? Tay, basta andito pa ako. Imposible talagang maputol ang lahi natin. ayoko pang mamatay. Ang ugnayan ng dugo ay parang tanikala. Ngayon ay tuluyang guguho para makuha ang tunay na sarili. Bilisan niyo. kapag nakamit na niya ang dakilang landas, siguradong papatayin na tayo. Kalma lang kayo. Hindi niya ako papatayin. Sa totoo lang, luluhod pa yan at magmamakaawa sa akin. Alam niyo ba kung bakit naging? Anak-anakan ko ang pinakamatandang ninuno? Kasi noon, mali lahat ng pinagsasanayang landas niyo. Ako lang. Ang totoong nakakaalam ng tamang daan ng kawalang emosyon. Ako, mula ngayon sa tuktok ng walang puso, ay kay Xiangzu na susunod. Ano man ang mangyari. Pinainit ko na ang kama. Halina kayong dalawa, mga magandang babae, sabay na kayong umakyat. nag-iilusyon ka diyan. Gusto mo pa kaming dalawa makasama sa kama? Kaya mo ba kaming buhayin? Siyempre kaya ko. Ako pa ang pinuno ng Hewan Peak.
Aaminin ko na sa'yo, ang Hehuan Tik ay wala ng pera ngayon, pati utang pa sa Treasure Hall, 10 bilyong puntos ng kontribusyon na. Kasama na rin yung balak mong magdaos ng seremonya bilang bagong pinuno, mas mabuting kalimutan mo na yan. Ano? Bakit naging ganun kahirap ang Hehuan Peak? Bago maglaho ang dating pinuno. Gamit ang pangalan ng Hehuan Tik, sobrang daming utang ng kontribusyon ang ginamit niya. Nag-uumpisa ng maningil ang Treasure Hall. Kahit yung buwan ng gamot ng mga disciples, hindi na ipinamahagi. Buti na lang, pinaalala mo. Wala palang pera, edi nakawan na lang natin yung Treasure Hall. Sira ulo ka ba? Ang pagnanakaw sa Treasure Hall ay isang kasalanang may parusang kamatayan. Wala pang kahit sino na naging matagumpay, dahil yun ang pinakabantay saradong lugar ng Demon Sect. Aba, hindi naman ako takot mamatay. Tara na. Sasama kayo sa akin, magnanakaw tayo sa Treasure Hall. Pinuno. Kalma ka lang. Anong nangyari? Wala kaming magagawa. Kung ano man yan, tinawag ko kayo dito. Hindi naman para maging bodyguard ko, kundi para tumulong magbuhat lang. Dami kaya ng kayamanang iyan, kung ako lang mag-isa magbubuhat, aabutin ng 1,000,000 taon. Pero kahit gustuhin mong mang-hold up, hindi naman pwedeng sugod agad. Dapat pagplanuhan ng maayos at magaling. Relax ka lang. May plano na ako. Paulit-ulit ko na yung sinubukan sa inyo. Walang sablay. Ay naku. Bahala ka na nga. Mukhang tiwalang-tiwala naman siya. Pabayaan mo na siya magsimula. Oo nga, Confident ang lakad o. Kalma lang mukha niya. May kutob akong yung plano niya, siguradong magpapabilib sa atin. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Hold upin ko na ito. grabe, ang pabigla-bigla mo naman. Bobo mo talaga. Sigurado, yari ka ngayon. Ano ngayon kung hinold up kita? Ilabas nyo lahat ng pinakamahalagang bagay dito, gusto ko makita. Ang katawan ko ay matanda na at baldado. Kahit ano pang kayamanan ang ibigay ko, di naman na mahalaga. Hoy, tanda, totoong hold up to. Huwag mo akong paikutin, seryoso ako. Sige, Pinuno ng Hewan Peak, bibigyan kita ng totoong mahahalaga. Ito ang susi ng Gold Vault. Lahat ng kayamanan ng Treasure Hall nasa loob ng Gold Vault. diretsong magnakaw ng Gold Vault. Yayaman talaga tayo. Sina? Simulan mo na. Pag namatay ako, pipiliin kong dalhin ang susi. Hindi kita papatayin, pero kapag ginalaw mo ang susi, ibig sabihin ginagalaw mo ang dignidad ng Treasure Hall. Ang tunay na dignidad, hindi yan nasusukat sa lalim ng pagkatago ng yaman, kundi nilalatag ang mga yaman diyan mismo. Walang bantay, walang pinto. Pero, hindi ka pa rin maglalakas loob kunin. Sa 9 na tuktok at 13 bulwagan ng Tushan Sect, sa loob ng 108,000 taon, wala pang naglakas loob magnakaw sa Treasure Hall. Ang galing mo talagang magpaikot. Ngayong araw, kalimutan mo na yan, kahit na andito pa ang mismong pinuno ng sekta. Magnanakaw pa rin ako. Tara, mga tol, yayaman tayo. Ang pintuan ng Gold Vault na ito, bakit walang kahit isang bantay dito? Wala kasing susi, kahit sino pa, hindi basta makakapasok sa proteksyon nito. Kaya natural lang na walang nagbabantay. Parang ang weird talaga dito. Parang may tao na nakatitig sa atin. Ano ka ba? Obvious naman. Ako nga ang nagbabantay sa iyo dito. Ikaw kasi, Takot lang sa sarili mo yan. Hindi ka pa kasi nagnanakaw dati, kaya nakakaramdam ka ng kaba. Dito sa Hewan Peak, ang dami pang babae na nakadepende sa akin. Pag nanakaw ng Gold Vault, hindi dapat tayo makonsensya. Dapat nga ay excited tayo. Dapat para sa mga paparating na araw na hindi mauubusan ng pera, ma-feel natin ang saya. Paano mangyayari yon? Bakit wala man lang kahit isang gamit dito? May napapansin ba kayo? Parang gumagalaw ang sahig. Hindi naman buhay ang lupa. Paano magiging gumagalaw ito? Baka niloko lang ako ni Gelaw. Hindi dapat ganon. Hindi niya malalaman na kaya kong bumalik pagkatapos mamatay. Walang rason para lokohin niya ako. tara,
Hanapin natin si Gelaw para maningil. Ano ba naman ito? Bakit biglang may dugo sa sahig? Teka, Parang puro ugat ang sahig dito. Buhay pala ito. At mukhang napakalaki nitong nilalang. ang buong Kang Baoge, parang tumitibok na puso. Kung Kang Baoge man o ilang malalaking bundok, lahat ay parte pala ng katawan ng monster na ito. Namumuhay tayo sa... Loob ng katawan ng isang nilalang. Nararamdaman na ng puso ang ating presensya. Bilis, tumakbo na kayo. Tara na, bilisan. Uy, batang pasaway. Lumabas ka na. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Kailangan kong pag-aralan ng mabuti kung ano bang nangyayari sa mundo na to. Ang galing nito. Ang buong moment, yun pala, nasa katawan ng monster. Para sa akin, isa itong napakalaking oportunidad. Ang mystical lamp sigurado, Mas mataas pa sa mundong ito. Di ko alam. Kung mamamatay ako at ako mismo ang pipili sa buong moment, ano kaya ang resulta? Sige na, patayin nyo na ako kung kaya nyo. Nag-activate ang power ng hindi namamatay o nasisira. Pakiusap, pumili ng isang bagay na ipapamana, Master. Pinipili ko ang buong mo. Ito ang dahilan mo. Kung bakit hindi ka namamatay o nasisira. Sino ka ba? Bakit ka gumagalaw? Ako ang pinuno ng Takshanzong. Wabuyo.